So good day everyone, my name is Abdul Jiber Mbato and the title of my report is Position Analysis Questionnaire. So good day, this is my topic. So first is Position Analysis Questionnaire. So Position Analysis Questionnaire, ito yung mga listahan na isasabaw upang maunawaan at suriin ang mga detalye, gawain, kasanayan at qualification na kinakailangan para sa isang tiyak na trabaho. So next is informational input, where and how a worker get information needed to perform the job. Information, ito yung tumutukoy sa mga information o datos na pumapasok sa sistema o proseso. Next is mental process, the reasoning, decision-making, planning, information, process, activities involved in the performing the job. Dito naman is mental process, tumutukoy sa proseso o aktibidad na nagaganap sa loob ng isipan, utak. Third is work input, the physical activities, tools, and device by uses the worker to perform the job. So next is relationship with the other person. Relationship with the other person is tumutukoy sa connection, ugnayan natin sa iba't ibang individual. Nagbibigay ng kahulugan at mahalaga sa ating buhay, nagiging bahagi ng ating karanasan sa bilang tao. Next is job context, physical is context where the work perform. Next, job context ay tumutukoy sa mga pangyayari, sitwasyon o nagbibigay ng kahulugan sa isang trabaho position. Next is other characteristic, then activities, condition, and characteristic then previously describe the relevant of the job. Ito naman katangian, tumutukoy sa special na aspeto pagkakakilanlan sa isang tao, bagay na nagdadagdag sa kanilang kabuuan. So next is fleshing job analysis. So dito is fleshing job analysis is isang sistema na paraan ng pagsusuri at pag-aaral ng mga pangunahing kasanayan kinakailangan sa isang trabaho posisyon. Halimbawa, fleshing job analysis is magsasagawa dito na kailangan sa isang trabaho tulad ng customer service. Yan dito titignan mga kasanayan, interpersonal communication, problem solving, and multitasking. So analyzing teamwork, analyze work, increasing release to the accomplish. So dito is meron tayong three. We have skill differentiation o differentiation temporal. First is the degree to which team's members have specialized knowledge, function, capacities. So next, authorization, the allocation to decision-making authority among individuals, subs, group, and the teamwork. Temporal. Next is temporal time stability, the length of time over which member must together. So dito, important job analysis ay isang mahalagang proseso na pagninegosyo kung saan sinusuri at inaalam ng mga detalye at katangian sa isang trabaho. Parts ng important job analysis, we have work design, human resource planning, selection, training, perform, appraisal, career planning, and job evaluations. Work design is proseso at pagbuo ng pag-aayos ng mga gawain, responsibilidad at elements sa isang trabaho position. Sa
o sa isang organization. Next is human resource planning. Ang human resource planning ay proseso ng pagtukoy at pagplano ng kinakailangan bilang kasanayan ng mga tao sa isang organization upang matugunan ang mga pangangailangan ng negosyo sa kasalukuyan na inaarap. Next is selection. Selection naman is pagpili at pagpapasya sa pinakasakto ng angkop ng employee para sa isang position o trabaho. Next is training. Ito na yung mga training is sa proseso ng pag-aaral, pagsasanay o pagtuturo ng malakas na kakayahan at kasanayan sa isang individual sa particular na larangan o trabaho. Next is performance appraisal. Dito naman ay isang pagsuri ng pag-audit o sa pagganap sa isang empleyado batay sa kanilang trabaho, responsibilidad at inaasang output. Training performance. Next, career planning. Dito naman is proseso ng pagtukoy, pag-aaral at paglalatag ng mga plano. Next, job evaluation. Dito naman proseso ng pagsusuri at pagtasa sa halaga, complication at iba pang aspeto ng isang trabaho. Next, skill, social media specialist. So dito naman is skill social media specialist ay isang social media specialist na ay isang professional na kasanayan. So next is competency model. Competency model ay isang tutudang representation ng mga kasanayan, kaalaman at katangian na kinakailangan para sa isang tiyak na trabaho o tungkulin. So dito meron tatlong project manager competency. We have organizational planning, communication, and financial quantitative. Organizational planning is dito naman yung organizational planning tumutukoy sa abilidad ng isang individual maayos na organisasyon at pagpaplano sa mga gawain na responsibilidad at hakbang sa isang organization. So next is communication. Dito naman is communication proseso ng pagsasalita, communication ng detalye, damdamin at pagitan ng mga individual. Next, financial quantitative skills. Dito naman ay tumutukoy sa kakayahan ng isang individual magamit at maunawaan ang konsepto ng numerong nag-uugma sa aspeto ng pag-audit sa financial statement, mga numerical data at